Dear Kuya Poy, ako po si Martha, 37 years old mula dito sa Fairview, Quezon City. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o matatawa sa mga pinaggagawa ng asawa ko. Sa 3 years po namin na married, ngayon lang siyang nag-cheat sa aming relasyon. Kahit noon pong mag-boyfriend pa lamang kami ay hindi niya yun ginawa sa akin. Kaya hindi ko lubos maisip na kung kailan kasal na kami, saka pa naisipan ng asawa ko na magloko. Pero ang sagot niya po sa akin, na-bore daw siya sa buhay mag-asawa. So eto na nga, isang Biyernes ng gabi, umuwing nakainom ng konti ang asawa ko, Kuya Poy, at umiiyak. Tinanong ko kung ano ang nangyari. Ang sagot niya, may aaminin daw siya, pero uminom pa ng bahagya para daw magpalakas ng loob. Eto na ang kanyang pasabog, Kuya Poy. May naging girlfriend daw siya. At habang ikinikwento niya nga ito ay panay ang sorry niya, pero gusto niya na raw na itigil. Pero nakahanap daw siya ng katapat sa babaeng ito. Babaeng sobrang in love sa kanya na ayaw siyang bitawan kahit na ano pa ang gawin niya. Sinabi pa nga po ng asawa ko sa kabit niya na maladragon ang bunganga ng asawa niya para takutin. Pero hindi raw yun natinag. Gusto pa rin na ipagpatuloy ng babae ang pakikipagrelasyon sa asawa ko. Maya't maya pa rin daw ang pagchat-chat nito, kung kailan daw ba siya bibisitahin ulit sa bahay, kung kailan siya i-date. Wala daw siyang monthsary gift. Ang dami-daming mga demand, Kuya Poy. At totoo naman ito dahil ipinakita ng asawa ko. Kaya nga nagpatulong na rin si Mister para makaiwas dito sa kabit na ito. Ako na mismo ang nakikipag-chat at ako na rin ang nakikipag-video call para tigilan niya na ang asawa ko. Pero magugulat ka, Kuya Poy. Si babae pa ang galit at hinahanap pa ang asawa ko dahil miss na raw niya ito. Siya pa ang may lakas ng loob na magsabing ipababarangay daw niya kami dahil niloloko namin siya na mag-asawa. Kitang-kita mo sa mukha ng asawa ko ang takot sa babaeng ito. Nangako siyang hindi niya nauulitin pa ang mag-cheat dahil nadala na raw siya agad. Inunahan na nga namin at kami na ang nagpabarangay sa babae. Pero hanggang ngayon, Kuya Poy, ay hindi pa rin siya tumitigil sa panggugulo sa aming mag-asawa. Kaya nag-decide kami na lumipat na ng bahay para sa ikatatahimik namin. Sa kalokohang, ang asawa ko rin naman mismo talaga ang nag-umpisa. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman, pero gusto ko talagang ibahagi sa inyong programa ang nakakatawa pero nakakatakot na pinagdaraanan naming mag-asawa sa ngayon. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Martha. Nako! Eto lang ang masasabi ko dyan sa kwentong ito ni Martha. Lalong-lalo na sa mga katulad ng kanyang mister. Was it worth it? Sulit nga ba, kapatid, na lokohin ang iyong karelasyon? Sulit nga ba na pagtaksilan ang iyong asawa? Alam nyo talaga hong yung panandaliang kaligayahan sa kandungan ng iba na dulot ng pagtataksil sa asawa nyo, mapapatanong ka, was it worth it?
Opo, sulit nga ba itong mga pinaggagawa kong ito? Lalo na kapag ayan na, ang nangyari, nayanig ang mundo, nasira yung mga magagandang plano ninyo at talagang halos nasira ang buhay ninyong mag-asawa sa pagdating ng isang crazy ex-kabit. 'Di ba? Napakatapang nitong kabit na ito, no? But of course, alam naman po natin na meron ding mga responsibilidad at merong proteksyon tayong makukuha. Biruin nyo silang mag-asawa pa yung ipababarangay, 'di ba? Talagang medyo may kabaliwan talaga. Pero sa ilalim ho talaga ng batas, meron namang proteksyon na pwedeng ilaban, ano? Itong si Martha at ang kanyang asawa, lalo pa nga at inamin naman ng asawa niya yung pangangabit niya dati dito kay crazy ex-kabit. Ayan, meron yung psychological distress, meron yung alienation of affection, yung pagnanakaw ng pagmamahal. Ayan at meron pa yung concubinage. Ayan nga, yung pangangabit. Yung pakikipagrelasyon sa isang taong may asawa na, sa isang lalaki na may asawa na. Ang tibay ng mukha nung kabit. Yan na lang ang nasabi nitong si Ronalyn Donor. Di ba? Sabi ni Gail Enriquez, naku, kakaibang kabit yan. Di ba? Kala nyo, crazy ex-girlfriend lang ang meron. Ito, ex-girlfriend nga, pero kabit ex-girlfriend. Ayan, pero alam nyo, dito sa kwento ni Martha, dahil nga na solusyonan na nila ang problema na sumubok sa kanilang pagsasama, kahit siya ay hindi malinaw, bakit nga ba ako sumusulat pa dito sa ating programang Heart to Heart? Well, of course, alam namin, Martha, at ipinagpapasalamat ang pagsulat mong ito dahil ang kwento ninyong mag-asawa ay hindi po biro. Ito po ay nangyayari sa marami. Wag naman sana sa mga nakikinig sa atin, pero nangyayari po ito na merong mga pagtataksil na nangyayari at nai-involve pa nga yung mga talagang may kabaliwan din, yung matatapang na silang mga sumisira ng relasyon. Alam nyo, ipinapaalala po at binibigyang linaw ng kwentong ito ni Martha na wag tayong mabulag doon sa mabilisan at yung akala mong may magandang dulot na bawal na pakikipagrelasyon. Lalong-lalo na nga kapag ikaw ay kasal na. Crazy ex-kabit. Delikado pong ma-involve sa mga ganyan. And I hope we realize also na hindi po lahat ng karelasyon ay tulad ni Martha na merong lakas ng loob, merong pagpapatawad sa puso at hindi nakalilimot sa kanilang pangakuan sa harap ng altar. Sa gitna ng matitinding pagsubok sa inyo ay inilaban at sinamahan pa rin kayo. Kaya alam nyo, kapag ganito ang inyong nakarelasyon, nakagawa ka na ng kasalanan, matinding kasalanan, itong ginawa ng mister ni Martha. Pero pinili pa rin magpakatatag, pinili pa rin na tulungan, alalayan ng kanyang asawa at maghanap pa ng solusyon laban sa mga sumubok nga sa kanilang relasyon. Ito yung asawa na tunay, totoo at tapat yung pagmamahal at yan talaga yung inaalaga ang pag-ibig. Habang buhay niyong pangangalagaan yung mga taong ganyan dahil sabi ko nga kanina, hindi lahat. I'm sorry. Yung iba nga sa chismis pa lang nagkakahiwalay na. 'Di ba? Hindi pa napatutunayan, nagkahiwalay na, nasira na. O kaya naman yung iba, isang beses pa lang nahuli, wala na talaga. That's it. Tapos na tayo. Ganyan, hindi kayo kung magkaroon man kayo ng partner na katulad ni Martha, or wag nyo nang subukan. Wag nyo na ring subukin ang inyong mga asawa na ganun kaya siya, katulad kaya siya ni Martha. Patatawarin kaya ako nito? Wag na. Mas masarap na ikaw ay merong peace of mind dahil nandyan na. Napagdesisyonan mo na kung sino ang sasamahan mo sa habang buhay. At lalo na kung meron namang respeto sa iyo ang partner mo, ano ang dahilan mo para pa magloko?
'Di ba? Mas maganda yung hindi nasisira ang inyong mga plano. Maganda yung katuwang mo ay kakampi mo rin talaga sa buhay. Ayan, kaya alam nyo, kalaban din ng ng pag-aasawa yung nabobore na ako sa asawa ko. Nagsasawa na ako kasi siya na lang ng siya. Kahit nga sa mga biruan, hindi maganda yung sinasabi. Ano yun? Araw-araw, yun na lang ang putahe, yun na lang ang nakahain. Aba, alam nyo, wag nating itutulad sa mga ulam na makakain na iba-iba ang lasa ang pag-aasawa. Ikaw ang magpasok ng ng ibang lasa sa inyong pag-iibigan. Pero hangga't maaari, kapag ikaw ay nakapamili na ng iyong sasamahan at papangakuan ng kasal, dapat ay kayong dalawa na lamang ang tapat, tunay at totoo sa isa't isa. Ganun yun. Katulad po namin dito sa True FM. Kaya naman, dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.